Kamusta na si Gear Elect GX8 after 7 months? So, mahigit kalating taon ng gamit. Ano bang masasabi natin dito? So may mga pros and cons na pwede na akong maibigay kasi nagamit na natin siya ng mahigit 6 months or mahigit kalating taon. So sa cons muna tayo. Cons, kapag ililipat natin siya ng, let's say, stasyon, yan, hindi siya wala siyang warning na sasabihin niya na change channel, yung ganon. Hindi siya nagsasabi ng mag-change siya ng channel. So ang mangyayari niyan, sige, buksan natin para ano. Okay, turn on radio. So maghanap siya automatic ng channel. Yan, so pangit yung reception, lilipat natin. Okay, lilipat natin. Tapos maghahanap ulit siya. Ayan, may maririnig na kayo uling stasyon. Ganun nga, hindi siya nagsasabi ng change channel, ganun. Kapag naka bluetooth ka naman, so let's say bluetooth, so ibig sabihin naka-connect ka sa phone mo, tapos magpapatugtog ka, ganito naman. So pinlay natin. So kung mag-change tayo ng song, dapat siyang sasabihin niya next song. Yung ibang intercom ganun kasi wala siyang wala rin siyang warning na mag-change siya ng kanta. At wala mo ito, lilipat natin lilipat natin. So yan, magkakaroon na siya ng ine-next niya na yung song na hindi siya nagwa-warning na next song, ganun. Kasi yung iba may next channel, next song, ganon. So patayin natin. Hindi ko alam kung sa unit ko lang yan or yung ibang unit din naman kasi isa lang tong natin wala tayong pagkukumpara ng ibang GX8 Gear Elect. Pero okay naman yun. I mean, hindi naman siya nakaka-apekto talaga sa performance. Siguro sanay nga lang ako na may nagwa-warning kung ano man yung gagawin mo. Kasi nga ayun lang naman yung yung idea mo kung ano na yung ginagawa nung kung ano na yung mga napipindot mo, di ba? Hindi mo kasi nakikita, lalo na pag tumatakbo ka. At isa pang cons para sa akin, yung mga niya, saksakan. Charging port niya is type C, which is good. Kaso mo yung sa headset tsaka sa mouthpiece, yung sa mouthpiece tsaka sa earpiece, mini USB pa. So ayun lang naman yung mga nakikita ko sa kanya na cons. Yung isa pa na minsan lumalabas, yung interference na minsan masakit sa tenga. Yung biglang kung tawagin nga sa mga nagraradyo, yung radio eye, yung parang may squelch, yung siya, yung maingay na tunog na biglang susulpot. Pero bihira lang naman. I mean, na-experience ko lang yon kapag nakakonect siya sa ibang intercom. Kunyari, i-connect mo siya sa hindi niya katulad na brand na GX8. May siya, may interference siya. Yung may diba ganon? Alam mo yung pag mga nagraradyo, yung sa dulo diba ganon, diba yung tunog niya? Parang nakikiskisan na wire. So ayun yung isa. Yung mga sinabi ko na yun na cons, hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng intercom mo. So mga cons lang yun para sa akin kasi nga may mga ilang intercom na rin naman yung nagamit ko, lahat sila gano'n, siya lang ang hindi. Ang pagkakaiba lang nito talaga, yung build niya maganda. Pros, ang pros nito, syempre mas maraming pros to kaysa dun sa minimal na cons ko. Pros, so unang una syempre sa pros, yung design niya.
Plastic siya, oo, pero rubberized yung labas niya. So sa akin medyo ano yun, advantage, kasi nga pag nahuhulog tong intercom, at least hindi plastic agad yung tatama kung saan man, di ba? May ano siya, may parang cushion siya kasi nga rubberized yung paligid niya. So hindi basta-basta siya magka-crack. And yung ano niya, yung range niya, hindi ko nga lang ma-confirm kung 1,500 talaga yung range nito, kasi nga hindi ko talaga masukat eh. Pero sa mga intercom na nagamit ko medyo malayo naman talaga to, kasi may mga pagkakataon talaga na hindi ko na nakikita yung kasama ko at may mga bundok pa sa paligid namin. Okay na okay, stable na stable yung connection niya. Yung quality ng tunog niya maganda rin. Ang bass niya buong buo naman. Syempre conforme yan sa pinapatugtog mo, kung maganda ba yung quality ng pinapatugtog mo, kung maganda ba yung record na pinapatugtog mo. Kasi kung sa radyo lang baka hindi mo ma-appreciate. Pero kung may mga tugtog ka dun sa cellphone mo at naka bluetooth ka, solid na solid talaga. Ang audio niya kapag may kausap, ganun din, maganda rin. Readable siya. May wind cancellation yung mic niya, so malinaw. Ang bato mo malinaw, ang receive mo malinaw. And sa price niya naman, alam ko kasi nasa 2.5 to, pero nabili ko to ng 1.7 or 1.8 nung sale ng Lazada. Tsaka syempre gamit ka ng mga yung voucher, yung coins kung meron ka. Pero nga, let's say sabihin natin 2.5, 2.7, sulit na to. Kasi nga sa 8 intercom na pwede mong ipares dito, kung marami kayo, di ba, wala nang sigawan. Tsaka laking tulong ng intercom sa mga biyahe. Kahit sabihin mo na ikaw lang mag-isa, kasi pag may tumawag sa'yo, di ba, hindi na hassle, automatic answer. So may mga paraan din, kung ayaw mong sagutin, pwede naman, pero sa ibang video na yon. At ano pa ba ang nagustuhan ko rito? Battery life niya sobrang tagal. 2 weeks ko atang ginagamit to, hindi pa nalolobat. Siguro pinakamatagal kong hindi kinargahan to, mga 1 buwan siguro. Walang kargahan talaga. And universal pairing. So na-try ko na siya sa ibang intercom. Na-prepare ko siya sa Hislock, sa Shark, at sa nakalimutan ko yung isang intercom Ageas, yun, Ageas, na-connect ko na siya. So meaning ano siya, nako-connect mo sa ibang intercom. Hindi ko lang alam sa ibang brand kung kaya, pero nga dun sa mga brand na sinabi ko, nako-connect siya. Madali lang rin siya i-connect sa ibang brand. So yung music sharing niya okay din naman, kasi mo nga lang pag nag music sharing kayo, wala nang usap. Magsa sound trip na lang kayo. Pero I rather use na yung intercom na lang kaysa mag music sharing. Kasi nga mas maigi yun. Yung mga nauuna sa yung rider, masasabi sa'yo kung ano yung kung pwede ka na mag overtake, kung may mga kasalubong kayo malaki, kung may curve na short, mga ganon. So para sa akin, ang GX8 Gear Elect approved, recommended talaga siya. Ngayon, kung bibili ulit ako ng GX8 Gear Elect na GX8, kung sakasakaling wag naman sana na masira tong ginagamit natin intercom, oo, bibili pa rin ako syempre. Sulit na sulit ka na eh. Pero nga, kung bibili ko, maghihintay ako ng nag-sale syempre. Bagay din kasi nga budgetarian tayo eh. Kung bibili kayo ng intercom, isama nyo sa choices nyo si Gear Elect GX8. At least 6 to 8 person na kayo makakapag-usap. So kung ang barkada nyo ay plano rin bumili ng intercom, I suggest na pare-pares na brand na lang ang bilihin nyo. Kung
kung group ride ang ano ang trip nyo, para wala na kayong problema sa ano sa pairing. Yun lang. Ride safe. Adios. 780 ata yan kanina, baby. Ay nako. 17, 16, 15, Bilang na bilang 14, 12. Ang lang nito. Alas 12 sakit sa ulo. Tignan mo kanina pa.